Walang tigil ng laya si Inday Pero paglabas ko, mauuna pa palang umalis ang panganay ko at ang pamilya niya. May pagmamanahan talaga. Highway na agad kami. Kita ko na naman tong Red Horse para may pinapahiwatig. Tama po kayo, McDo yan, pero hindi kami dyan pupunta. Dito po sa bilihan ng sapatos. Ibibili ko po kasi ang bunso ko. Ang dami maganda dito, kaso maganda rin ang presyo. Buti na lang wala yung hinahanap ko na hindi puti yung gilid. May dahilan ako na tumanggi nung nalaman ko yung presyo ng napili ko. Pag pumupunta kami dito sa palengke, hindi pwedeng hindi kami pumunta dito sa ukay-ukay. Tingnan nyo, may napili na agad yung dalaga ko. Mga original naman kasi yan at ang gaganda ng tela. Banlian lang ng mainit na tubig yan, okay na isuot yan. Pumunta na kami dito sa loob ng palengke. Mas mura lang pala ng konti ang mga sapatos dito. Pero dito ko na naibili ang bunso ko. O si Inday, hindi nagpatalo, bumili na rin. Salamat po sa discount. Pagkagaling namin sa palengke, dumiretso na ulit kami sa RCS. Nagugutom na daw kasi itong dalawang kasama ko. Donut naman daw kakainin nila para maiba naman. Marunong naman pala magsawa sa siomay. O ayan, ngumuya na, magiin ng laging gutom. Parang humahabol na nga yata ako sa katawan ng dalaga ko. Dito ko nga pala ulit ibibili ng damit ang dalawa. Para na sa Pasko at bagong taon. Mas komportable kasi mamili dito. Tignan nyo, sandali lang, tapos na. Hindi naman kasi maarte sa damit ang mga anak ko. Sinanay ko kasi sila na hindi importante ang presyo. Importante, may bago. Tingnan niyo yung bunso ko, yakap-yakapan niya yung sapatos niya. Dumaan na din kami dito kay Julian sa kaibigan ko, bumili na kami ng ulam. Ginabi na kasi kami, wala na akong time magluto. Sakto naman, may ginulay na mais, sarap. Nakauwi na din sa wakas. Nakakapagod din mamili. O ayan si Inday, bagsak na. O paano guys, see you, bye!